nasa halos 18 billion pesos na ang total tax liability. Nabisto ang mga kumpanya na gumagamit na tinatawag na ghost receipts. Kalahating trilyong piso ang nawalang buwis sa gobyerno dahil sa mga kumpanyang gumagamit ng tinatawag na ghost receipt. Tuloy-tuloy na ang pagsasampa ng reklamo sa mga kumpanya at sindikatong Patuloy ang pag-develop namin ng kaso laban sa mga bumibili ng mga ghost receipts. Taxes are the lifeblood of the government. Sa atin, sa mga taxpayers, sa mga mamamayan, what we only see when we pay taxes, ito yung nawawalan tayo ng kita, nawawalan tayo ng pera kasi binabayad natin and wala naman direct benefit to us. Nakasalalay sa pagbayad natin ng buwis ang ikauunlad ng bayan natin. Ang BIR tax ratio effort ay katumbas ng total collection ng BIRs tungkol sa tax at ito ay ibinabangga natin sa GDP. Gross Domestic Product ay katumbas ng kabuuang produkto or serbisyo na pinuproduce ng ating ekonomiya sa isang period or sa isang taon. Our goal right now is 2.639 trillion pesos. And BIR, the tax to GDP ratio is currently at 10.8% and is expected to increase to 11.2% next year and the following year 11.6%. Taon-taon, nagsiset tayo ng tax target para sa BIR. Bakit napakahalaga nito? Sapagkat malaking porsyento ng budget natin taon-taon ay nagmumula sa tax collection ng BIR. Sa kasalukuyan, ito ay katumbas sa 70% ng ating annual revenue. Ito po ang pinanggagalingan ng pangtustos natin sa mga batayang programa at proyekto ng ating pamahalaan. Kaya po napakahalaga na ang BIR ay kailangan magkolekta ng tamang tax. Isang halimbawa po ng tax na kinukolekta ng BIR ay tinatawag nating value-added tax. Ang input VAT ay dinadagdag na 12% sa mga binibili nating products and services. So halimbawa, bumili kayo ng fast food at 100 pesos yung babayaran ninyo, dinadagdagan ito ng 12% na mapupunta dapat sa gobyerno. So sa huling pag-aaral po natin, 60% lamang po ng dapat na VAT na nakokolekta ng gobyerno ang nakokolekta ng BIR. So ang VAT gap natin estimated to be around 40%. Ang hindi po nila nakokolekta ay halos katumbas sa 546 billion pesos. Ito po ay halos katumbas na ng pagkain ng 5 milyong pamilya sa loob ng isang taon. Katumbas din po ito ng 11,000 classroom buildings o kaya 65,000 kilometers of roads. Ganun po kalaki ang sanay na ipagawa ng gobyerno kung nakolekta ng BIR ang tamang buwis mula sa VAT. Isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi nakakakolekta ang BIR ng saktong buwis ay ang ghost receipts. Ano nga ba ang ghost receipts? Ito yung mga resibo na ini-issue ng isang ghost corporations para mameke ng transaksyon. Ang ghost corporations ay rehistrado sa SEC, totoong korporasyon na nakarehistro pero wala naman talagang produkto o serbisyong binibigay sa mga customers nito, no? At binebenta nila ang resibong ito sa mga lehitimong negosyante. Ngayon, ginagamit ng mga bumibili ng ghost receipts ang mga resibo na to para ipalabas na meron silang biniling produkto at gamitin nila as supporting expenses at input VAT. So ang layunin ng mga bumibili ng ghost receipts ay mapababa ang kanilang babayarang income tax at value-added tax sa pamamagitan ng paggamit ng ghost receipts. This has been going on for almost 20 years. If you see the figures, pataas ng pataas Mahigit 1 trilyon na yung mga ghost receipts na nai-issue. And if i-multiply natin by the income tax rate of about 25% and VAT of 12%, pagkasamahin mo yun, more or less 37% ng 1 trillion, that's already 370 billion pesos. Nakakala kasi nila dahil nga hindi hinuhuli, nakakataka sila. So lumalaki, talagang grabe exponential growth of the scheme. Gumawa tayo ng special team para lang mag-focus dito o ang tinatawag na run after fake transactions.
Ito, ang layunin nito ay talaga tumutok para habulin ang involved sa ganitong uri ng kalakaran. Iniimbestigahan natin yan, tinitingnan natin ang mga libro nila, tinitingnan natin ang mga naging transaksyon nila, at pinupuntahan din natin yan ang mga opisina ng mga ghost corporations at para mapatunayan na talagang wala namang produkto o serbisyong binibigay itong mga ghost corporations. Ay, good morning po. Dito ba ang yung Quick Reach Enterprises? Wala kang alam na yung Quick Reach na company? So, ano yung first time mong marinig yung kumpanya na yan ngayon? So, talagang hindi ka aware sa kumpanya na yun? Matagal na po kaming nakatira dito. Simula po bata pa po ako. Never po kaming nakipag-negotiate to other or any businesses po. Sa labas pa lang naman po makikita na po na wala po talagang business. Ay, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Hindi ba ito ang Metro Cherry commercial na kumpanya? Ay, hindi ko po yun alam. Hindi. Pero ngayon mo lang ba narinig ang Metro Cherry commercial? Actually, may na-receive po akong papel. Kaso hindi ko na rin po ma-remember. Pero hindi ko rin po kasi alam. Nasa envelope po siya eh. So, galing din sa gobyerno? Ganun? Yes po, ganun. Marami ng sulat kayo natatanggap na ganun. Dalawa? Nakadalawa na. Opo. Minsan sinuksok po sa ilalim, ganun na lang. Okay. So talagang unaware kayo dun Yes lang po. ang mo sa Metro Cherry. Sige. Okay. Thank you. Actually, hindi po talaga namin alam kahit may natanggap na po kaming papel. Nakakagulat po kasi kung kahit kami, hindi naman po namin alam. Wala rin naman po naglapit na baka pwedeng gamitin, ganun. Wala naman. Nakakakaba po, syempre po, kung madadamay po kami, di ba? Mahirap naman po yun. Boss, dito yung nahanap namin na address dito sa 669. Pero itong number na to, saan to? Itong buko daw, boss. Pero yung mga specific residences, may barangay nameplates na kasi nagkakagulo sila dito. Parang hanggang palikod na siya. So inisa-isa talaga yan na tinanong natin. Wala na daw talaga tong 669 eh. Hinanap namin po yung address regarding dun sa company na under po dun sa Run After Fake Transactions program ng BIR. Nung pinasok po nila, wala po talaga daw mahanap. And siguro moving forward, vigilant na lang din po yung mga citizens regarding sa possible paggamit ng address po nila. Ang sunod na ginagawa ng task force ay tingnan base sa aming sistema sino ang gumamit, anong mga korporasyon ang gumamit ng mga ghost receipts na to. At dyan natin makikita, hahabulin na ngayon natin ang mga buyers ng ghost receipts. Nagpa-approve kami ng letter sa aming team coordinator and then sinerve namin yan sa taxpayer. Nakalagay dun sa letter na yung taxpayers namin were found to have fake transactions. Tapos nandun sa letter yung amount of purchases and the input VAT claimed. Tapos in order to afford them the opportunity to explain themselves, we require them to submit documents to prove the legitimacy of the transactions. Ngayon po ay nagpunta tayo dito sa Department of Justice para magsampa ng kaso laban sa mga bumibili ng mga ghost receipts at patuloy pa rin ang pag-audit at pagsasampa natin ng kaso laban sa mga bumibili ng mga ghost receipts na ito at pati na rin ang mga accountants na pumipirma sa audited financial statements ng mga buyers ng ghost receipts. So tuloy-tuloy po ito. Ang unang batch na kinasuhan natin na bumibili ng peking resibo ay 3 kumpanya. Una na dyan ang World Balance. Kinasuhan din natin ang CHK Steel at Gammon Resources. Ang total na liabilities na nakikita natin dito at ang dapat nilang bayaran ay nasa humigit kumulang 18 billion pesos dito pa lang sa 3 kumpanya na ito at libo-libo pa ang kumpanya na ino-audit natin. Maraming taxpayers at maraming accountants ngayon ay talagang gusto nang mag-comply at gusto nang tumigil sa ganitong uri ng kalakaran. Kaya nakikita natin na unti-unti naman na nagiging successful ang nagiging ginagawa ng RAF Task Force. May nabanggit sa akin yung aking accountant. Meron daw po kaming mga binibili namin ng mga materyales na wala daw po kaming support na resibo. Kaya po nag-suggest siya sa akin na meron daw po siyang alam na mapagkukunan. Kulang po kami sa computation na akala namin talaga
mas pabor sa amin ang bumili ng fake receipts. Meron po nag-alok po nito. Nahingaan niyo po kami bumili para mapababa po namin yung bayarin sa taxes. Nakuha po namin sa kapwa namin negosyante. May ahente po sila na nagbebenta po nito. Ako, as ahente, kumikita ako dyan, percentage nung kikitain nung nagbenta. So, ang percentage na nakukuha ko, ranges to 20% to 30%. Conforme kung gaano ko siya manenegotiate dun sa nagbenta, dun sa kumikitang kumpanya. Noong una po, siyempre, kinabahan ako. So, nagtanong ako sa kanya kung okay lang ba yun. Kung safe ba tayo doon. In-assure naman po niya ako na wala naman pong problema dahil legit naman daw po yung resibo na yun. Sabi nila na, tunay yan. Hindi naman fake yan. Rehistrado naman daw po yun sa BIR. Yung mga resibo na yun at saka yung mga kumpanya na yun ay rehistrado din po sa SEC. Bilang presidente ng mga CPAs dito sa ating bansa, ako ay nalulungkot dahil may mga ganon tayong mga kasamahan na gumagamit ng mga fake receipts para sa mga fake transactions. Subalit karamihan sa kanila ay hindi yung mga lisensyado na accountants, lalo na yung mga bookkeepers. So, hindi yan saklaw ng aming asosasyon at saka ng Professional Regulation Commission. So, kung sakali man mayroong masagasaan na CPA dyan, lisensyadong accountant, ay maaaring matanggalan ng kaniyang lisensya bilang isang CPA o kaya ay makulong. Para makapaghanda sa future, ang ginagawa namin is pinalalakas namin yung data analytics unit within BIR. So we're training future data analysts within the Bureau. Sila kasi yung magiging vanguards or mga gwardya laban sa ganitong klaseng mga krimen. Gumagawa na kami within BIR also ng isang matinding digital transformation. So yung mga data analysts, bibigyan natin sila ng tools, both hardware and software, para magamit nila in the fight against these criminal syndicates. Gumagawa din kami ng mga partnerships with other government agencies kasi may mga sarili-sarili silang database na maaari natin gamitin para ma-compare natin yung data ng BIR compared with their data para ma-match, para malaman kung sino yung mga hindi nagbabayad ng tama. We want to change behavior na pagka ganyan seryoso, talagang habulin natin at tigil-tigilan na nila yan. Siyempre po, nagsisisi po ako kung pwede nga lang ibalik yung panahon. Sana po hindi ko na po ginawa yun. Masyado po akong na-stress. Halos hindi ako makatulog. Sana talaga hindi na kami humantong sa ganito. Kung nagbayad lang kami talaga ng tunay na buwis. At hindi na talaga mauulit yan. Babayad kami ng tamang buwis. Hindi na ako babalik dito. Ayoko na nung tumutuloy sa alambre yung buhay. Anytime pwede kang malaglag. Nakahanap sila ng katapat nila ngayon dahil talagang seryoso tayo sa campaign against fake transactions. This time is different. Kung takas man kayo for whatever reason na hindi kayo hinuli, this administration is different because we will really pursue this to the end. Sinisigurado natin sa inyo na hindi namin ito tatantanan. Patuloy ang magiging investigasyon. Kaya hindi magiging sulit ang maging involved sa ganitong uri ng kalakaran. Patuloy ang aming paghahabol. Sana lahat tayo ay magtulong-tulungan, magbayad tayo ng tamang buwis. Ang makikinabang nito ay ang bansa natin. Mahalin natin ang Pilipinas at paunlarin natin ang ating bayan.